Imi and bolso. Ano ang similarity and difference ng dalawang yan? Unahin natin yung pagkakapareho nila, which is yung English at Tagalog term. So si imi at si bolso, pareho sila sa English already. Sa Tagalog naman, yung salitang na. So ano yung pinagkaiba nila? Unahin natin yung imi. Kapag ginamit mo yung imi sa statement mo, think of it as stating a fact. So nagsasabi ka ng katotohanan na nangyari na yung isang sitwasyon or nagawa na yung bagay. While bolso, although sinasabi mo din dyan na nangyari na or nagawa na yung bagay, it emphasizes that something happened earlier or sooner than expected. So may gulat effect kumbaga. Kasi nga, ang binibigyan diin niya is yung bilis ng oras na nangyari yung sitwasyon or nagawa yung bagay. Example, sa Tagalog, sasabihin ko, umalis na siya. Gamit yung imi, so nagsasabi lang ako ng katotohanan, no? 그는 이미 떠났어요. 그는 이미 떠났어요. While using bolso, so parang yung feeling na nabilisan ka na umalis na siya. So same pa rin yung sentence natin, umalis na siya. 그는 벌써 떠났어요. 그는 벌써 떠났어요. Another example, sasabihin ko, tapos na ang klase. So gamit yung imi, I'm just simply stating a fact na tapos na ang klase. 수업은 이미 끝났어요. 수업은 이미 끝났어요. Pero kapag ginamit ko si bolso, so yung bilis ng oras yung sinasabi natin. 수업은 벌써 끝났어요. 수업은 벌써 끝났어요. So I hope na gets nyo no, yung difference nila sa nuance. Another example, sasabihin ko sa Tagalog, taglamig na. Using yung imi, 이미 겨울이에요. 이미 겨울이에요. So I'm simply stating a fact, no? Kapag bolso naman, 벌써 겨울이에요. 벌써 겨울이에요. So sa Tagalog, pwede nating dagdagan ng salitang agad. Kasi nga with bolso, we are emphasizing that something happened earlier or sooner than expected. Another one, pag sinabi ko sa Tagalog na nakahanda na ang pagkain. So using imi, I'm just simply stating a fact na nakahanda na siya. 음식은 이미 준비. 음식은 이미 준비. Pero pag ginamit natin yung bolso, so parang sinasabi natin na agad, okay? Nahanda na agad yung pagkain. So yung bilis ng oras na naihanda na yung pagkain. 음식이 벌써 준비. 음식이 벌써 준비. So I hope na intindihan niyo po yung pagkakaiba ng imi at ng bolso. Although magkapareho yung English term and Tagalog term nila, yung pagkakagamit or nuance ng bawat isa ay magkaiba.